Halaka, totoo kaya ito mga kababayan? Nako, grabe na talaga nangyayari sa Pilipinas. So, babasahin po natin tong balita. Saang balita ngayon? Kasi sabi daw ni Saldico, umaming bibirahin umano ni First Lady at Sandro. Halaka, mga kababayan, totoo kaya ito? Basahin po natin yung buong ulat. Ito na po. Umani ng reaksyon ang mga pahayag na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List, Representative Saldico, na umano'y naniniwalang gumagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa hinalang kulang ang binibigay niyang parte sa sinasabing kickbacks na may kaugnayan sa pundo ng gobyerno. Nako, mga kababayan. Ayon kay former Congressman Jacinto Paras, ayan, si former Congressman Jacinto Paras po yung nagpapaliwanag nito kasi itong si Congressman Jacinto, kumparing buo po ito ni Saldico. At malamang baka may contact tong dalawa, no? Ayan. Ibinahagi umano ni Ko ang pangamba niya noong nakaraang taon, kasabay ng paglala ng kontrobersiya sa mga proyekto ng flood control. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Saldico na pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako nila ni Lisa at ni Sandro dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanila. Dagdag ni Paras, naniniwala raw si Ko na pinaghihinilaan siya ng mag-ina na mas malaking bahagi ang itinatabi niya para sa sarili. Parang nagdududa yung mag-ina na tinatago niya siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Matatandaang nagbitiw si Ko sa Kongreso at umalis ng bansa matapos maiugnay sa umano'y questionable insertion sa panukalang 2025 national budget. Pinaniniwalaang nasa Portugal siya ngayon. Ayon sa ulat, gumagalaw na ang administrasyon para mapabalik siya sa Pilipinas. Ngunit nahahadlangan ito ng kawalan ng extradition treaty at ng pagkakaroon niya ng Portuguese passport. Yun lang, hindi nila mahabol mga kababayan si Ko. Kasi nga baka mamaya nag-apply na no, ng ano doon, yung bang kung yun doon na talaga maniraan. Tapos syempre mayroon daw extradition treaty. Yun yung pinakamahirap din nila mapapasok talaga yung Portugal. So mautak din to si Kono. Talagang ayaw din magpahuli dito sa di umano'y itutumba daw siya. So abangan na lang natin yung mga susunod na hakbang, yung mga kung totoo ba ito, kung hindi. So ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin tong tahayag naman ni The Generous Viewpoint patungkol pa rin kay Saldico. So yun ang bibirahin siya ni FL Lisa Sandro Marcos. So ito na po mga kababayan. Ang araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Saldico umaming bibirahin umano ni First Lady at Sandro. Umani ng reaksyon ang mga pahayag na iniuugnay daw kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y naniniwalang gumagalaw laban sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa hinalang kulang ang ibinibigay niyang parte sa sinasabing kickbacks na may kaugnayan sa pondo ng gobyerno. Ayon kay former Congressman Jacinto Paras, ibinahagi umano ni Ko ang pangamba niya noong nakarang taon kasabay ng paglala ng kontrobersya sa mga proyekto sa flood control. Ito ang payag ni dating Congressman Paras. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Saldico na, pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni na
Lisa at ni Sandro dahil kulang daw yung ibinibigay ko sa kanila. Sabi, dagdag ni Paras, naniniwala raw si Ko na pinaghihinalaan siya ng mag-ina na mas malaking bahagi ang itinatabi niya para sa sarili. Parang nagdududa yung mag-ina na itinatago niya siya yung yumayaman at hindi nagbibigay ng tama sa kanila. Yan ang payag ni Congressman Paras, ex-congressman. Matatandang nagbitiw si Ko sa Kongreso at umalis ng bansa matapos mayugnay sa umano'y questionabling insertion sa panukalang 2025 national budget. Pinapaniwalang nasa Portugal siya ngayon. Ayon sa ulat, gumagalaw na ang administrasyon para mapabalik siya sa Pilipinas. Ngunit nahahadlangan ito ng kawalan ng extradition treaty at ng pagkakaroon niya ng Portuguese passport. Ito, malaking pasabog ito, itong isiniwalat ni dating Congressman Paras. But, one side of a coin lang yan. How true, hindi ko alam. Nang lang timbang-timbangin natin. Kailangan magsalita ulit sana si Saldico. Di ba, bitin yung kanyang mga pahayag nung una. Maraming naghihintay na dadagdagan niya. Lalo na yung ang hinintay ng karamihan, yung magkano o sino-sino yung tumanggap ng pundo kapalit sa pagperma ng impeachment ni BP Sara. Yun sana ang inaabangan natin. Kaya lang, naputol naman eh. Tapos itong payag ni ex-congressman Paras, how true? So, hindi natin alam. Kaya lang, ito lang masasabi ko. Talagang malaking perang nakulimbat ni Saldico. Kaya kaya nga niyang mag-invest ng hundreds of thousands of euros or millions of euros or dollars sa Portugal. Kaya nakakuha siya ng Portuguese passport. Over the years, kailang siguro nung una, kaunti-kaunti pa. Panahon ng Aquino, kasi matagal naman siya sa construction business eh. Panahon ng Aquino, Duterte, automatic yan, meron. Hindi nawawala yan eh. Kailang biglang lumaki ang kanilang kickbacks itong panahon ng Marcos Jr. administration. Kaya nakita ko itong kay Saldico, marunong siya eh. May escape route o escape plan siya according to DILG Secretary John B. Cremulya. May escape plan. Na-foresight niya na kung magkaluko-luko, meron akong ganito. Kaya ngayon, safe na safe siya sa Portugal. Hindi siya magalaw. Nasa isang gated community, parang Forbes Park natin dito na hindi ka basta-basta makapasok. Tanong, magawa ba yun ni Saldico? Yung kanyang pangungulimbat ng bilyones na siya lang? Of course, may kakutsaba pataas. Sino yung kakutsaba? Bahala na kayong ano. Kayo nang bahalang mag-conclude. Sino yung kakutsaba pataas? Kaya itong sinasabi ni ex-congressman Paras na nagre-reklamo, di umano. First Lady Lisa at Sandro Marcos, I don't know how true. Kailan, yung pasabog ni Saldico, maraming insertion si Sandro Marcos. Ganun yun, 52 billion ba? Ang Pangulo, 100 billion. Tapos may mga kickback. Nagsalita naman ang ating Blue Ribbon Committee Chairman na wala daw natanggap na kickback ang Pangulo. Wow naman! Clear kaagad. So, kaya itong may maraming nagsasabi, isa na yan si Senator Amy, na may inaabugaduhan si Senator Lacson na taga Malacanang. I don't know how true. Okay, so, balita.
babalik daw siya dito para magtistigo sa impeachment complaint laban kay PBBM. According to ex-Congressman Mike Defensor. Palagay ko malabo yan. Kasi, kung ako si Saldico, useless yung magtistigo ako sa impeachment dahil huhulihin ako kagad eh. Ikukulong, may warrant of arrest na ako eh. Kaya wala na, hindi na yan babalik si Saldico dito sa Pilipinas. But I don't know how true yung sabi ni Secretary Jun Vic Rimulya na nadidepress daw siya at gusto niyang umuwi. Maybe nalulungkot, malayo sa pamilya, but no choice. Kaysa yung umuwi siya dito, kulungan. So, kung ako si Saldico, mas mabuti na lang doon ako sa Portugal na didepress. At least hindi ako nakakulong. Malaya. Nasa isang high-end na subdivision. Kaysa yung babalik dito, magaya siya kay ex-Senator Revilla na nakakulong. Ay, mahirap yun. Kaya, anong kinabukasan natin sa korupsyon na ito? May pag-asa bang mahinto? Sino ba yung nagsabi? Si Curly Discaya, bumaba na daw. 10% na lang daw ang mga kickback ngayon. Bumalik na sa dati. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So ayun mga kababayan, ano kung masasabi nyo dito no sa pahayag ni Di Umano'y Saldico na bibirahin daw siya. Totoo kaya ito mga kababayan? Yun yung mahirap no, baka di pa natin sure kung totoo ba ito o haka-haka lang. Pero malalaman natin yan kung talagang mangyayari na, no? So, yun, mag-comment kayo ano masasabi nyo dito sa pahayag ni The General's opinion dito sa kay Saldico. So, sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.